Darating yan. Kasi nandiyan yung sabi nga sa dalawang nagkakabit ko, nandiyan ang mga yung tabi-tabi. Ay, hindi, narinig naman ako. Ito nagkakabit ko. Hello, hello. Taas mo, te. Ano? Hello. Oh, mayroon. 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 Hello. Oh, sige. Isang mapagpalang umaga, mga kapatid. Tayo'y narito upang mag-aral ng kanyang salita. Ito po ang sinasabi sa Matthew 8:3. Hinawakan siya ni Jesus at sinabi, "Oo, nais kong maging malinis ka." Gumaling at luminis agad ang ketongin. Kung gusto mong magkaroon ng kakayahang maniwala sa mga imposible na mangyari sa iyong buhay, kinakailangan mong malaman na si Jesus ay hindi lang niya kaya, kundi gustong-gusto kaniyang pagpalain. Amen. Dito po sa Mateo, isang may ketong ang lumuhod sa harapan niya at sinabi, "Panginoon, kung nais po ninyong ako'y inyong mapagaling at magagawang malinis," masasabi natin na ang sinasabi ng may ketong ay wala siyang pag-aalinlangan na gusto ng Panginoon Jesus na pagalingin siya. Ngunit hindi siya sigurado kung gusto ng Panginoon na pagalingin siya. Mayroon ngayon na maraming Kristiyano ngayon pareho ng kaisipan. Alam ng Diyos na pagalingin sila. Ibigay lahat ng pangangailangan nila. Kumilos ang Diyos sa kanilang buhay. Ngunit ang tanong na nanggagaling sa kaibuturan ng kanilang puso, gusto ba ng Diyos na gawin ito? Maganda po ito, hindi tayo mabuti. Sa versikulo 3, makikita natin si Jesus na inaayos niya ang sagot sa tanong na pagwalang hanggan. Hinipo niya ang may ketong at sinabi, "Ibig kong luminis ka." Pagdakay, nalinis ang kanyang ketong. Sa ibang salin sinabi ni Jesus, "Oo, siyempre, gustong-gusto ko. Sa kaibuturan ng aking puso, gusto ko na luminis ka at gumaling." Kailangan ayusin natin ang ating mga puso na gayo'y gusto ni Jesus na pagpalain ka. Tayo at mayroon tayong pangarap, ngunit di natin sigurado na gagawin ng Diyos na mangyayari ito sa ating buhay. Kung ikaw ay may sakit, gusto niyang pagalingin ka. Gusto niyang ibigay lahat ang pangangailangan mo. Naghihintay ang Diyos sa iyo na humiling ka ng pinakamalaki sapagkat gusto niyang kumilos sa iyong buhay. Napakahalaga na alam mo ito sapagkat kung hindi ka sigurado ng gusto ng Diyos para sa iyo, napakahirap manalangin ng tuloy-tuloy at taimtim. Ngunit kung alam mo na gusto kanyang pagpalain, mayroong kang katiyakang humingi sa kanya, hindi lang para sa makapagpuin ang iyong mga pangangailangan, kundi tuparin ang iyong pangarap. Sabi po dito sa Roma 8:32, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ibinigay niya iyon para sa atin lahat, hindi kaya niya kayang ibigay ng ang masagana sa atin sa lahat ng bagay? Hindi ipinagkait ng Diyos ang pinakadakila sa langit. Sa makatwid, di rin niya ipagkakait sa atin lahat ang bagay na mayroon tayong kakayahan na sumampalataya sa pinakamabuti sa ating buhay, sapagkat alam natin na gusto ng Diyos at kanyang kayang-kaya na pagpalain tayo sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Yun lang po. Praise
Amen. Amen. Sige po, sa inyo po tayo tumayo at tayo po'y mananalangin. O Diyos na ng banal, kami po ay tumutulog sa inyo ang humihingi ng inyong gabay at pagpaparanas ng inyong banal na Espiritu. Dalangin po natin na buksan mo po ang aming puso at isipan upang mas maunawaan namin ang iyong salita kung paano po kami nagpakita ng pagmamahal sa aming kapwa. Higit sa lahat, pagmamahal sa inyong Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Manatili po tayong nakatayo at tayo po ay mag-aawit yan. Mag-aawitan. Tinatawagan ko na po yung mga worship team. Dito po.
magkukulang ang mamahal mo, ang siyang awit ko. Diyos ng dakila, di nagbabago, walarian mo, ang siyang nais ko. Ang iyong kabutihan, di magkukulang, pagmamahal mo, ang siyang awit ko. 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 Ano man ang ating hinaharap, mga kapatid. Ano man ang problema na ating kinakaharap, meron tayong Diyos na tapat. Meron tayong Diyos na mabuti. At walang imposible sa Kanya, kapatid. Let me encourage you right now. Hindi namin alam kung ano pinagdadaanan mo. Pero as we are worshiping God and you are acknowledging that He is great, as you are acknowledging that He is faithful, as you are worshiping Him, at patuloy tayong aawit sa Kanya, ang ating atensyon ay nakatuon lamang sa Kanya. The Bible says that He inhabits the praises of His people. Narito siya ngayon, kapatid, at handa siyang kumilos sa iyong puso, handa siyang kumilos sa iyong buhay ngayon. Hindi bukas, ngayon din. Pagkat ang Diyos ay narito kasama natin ngayon. Ang Diyos na mabuti, ang Diyos na tapat, ang Diyos na dakila, na walang imposible sa ating Diyos. Kaya naman muli pa, taas natin ang ating mga kamay, purihin natin siya. Sa gitna ng ating mga kinakaharap na problema, sa gitna ng kahit anumang sitwasyon ng buhay natin, ito ang ating dapat gawin. Purihin siya at i-acknowledge natin kung sino siya sa buhay natin. Naniniwala ba kayo na dakila ang ating Diyos? Amen. Naniniwala ba kayo na mabuti ang ating Diyos? Amen. Bakit? Siguro na patunayan niyo na dati. And let me tell you this, God will continue to be good because He is faithful. Amen. One more time, lift up your hands right now and just declare, Diyos kang dakila. Ating awitin, Diyos kang dakila. Hallelujah. Come on, sing it out. Diyos ng dakila. Oh, yes, God. Di nagbabago, walarian mo, Mga kapatid, ito ang katotohanan. Ito ang katotohanan. iyong kabutihan. Ang totoo, ang Diyos ay mabuti. Kulang, pagmamahal mo, ang siyang awit ko. Diyos kang dakila. Ang Hindi ka dakila, nagbabago. di nagbabago. Kalwalhatian mo ang siyang nais ko. Ang iyong kabutihan
walang hanggan, katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay mapupuri sa iyo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking piling, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, dadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus, walang hanggan, katapatan sa buhay ko'y lagi mong lahat. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking piling, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking piling, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Purihin ka, O Diyos. Sabay-sabay natin ulitin. Jesus sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus sa'yo ang karangalan, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Jesus sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus sa'yo ang karangalan, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking piling, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Itataas ang aking piling, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus sa'yo ang karangalan, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman.
kumanta. So, tutuloy-tuloy ko na, hindi ko na tatawagin ang ating presider. No? Ako na ang, total, ako naman ang. Okay. So, thank God, no? Di ba? Ang sarap magpuri sa Panginoon. Tuwing linggo, tingnan nyo, ito lang ang araw ng ating ipapangiling para sa Diyos. Ang ganda ng mensahe kanina, ano man daw ang ating problema, no? Nandyan siya. Hindi tayo pababayaan yung mga inawit natin. Kaya nga napapasigaw tayo kanina. Amen! Diba? So, napakabuti ng ating Panginoong Diyos. Alam po ninyo, nasira na po ang aking laptop, hindi na makapag-download, kaya wala na po tayong PowerPoint. Hindi na, kailangan, nagtanong-tanong na ako sa SM, pinakamura, 60,000. Mayroon pang 100,000. So, wala pa po tayong pag-iipunan pa natin. God provide, di ba? Naniniwala naman tayo eh. Ang Diyos ang magbibigay niya. Sama-sama lamang tayong panalangin. O kaya, pagpasensyahan nyo na wala tayong PowerPoint. So, ang aking topic, no, sa umagang ito ay Trinity. Sino po sa inyo nakakaalam ng Trinity? Amen. Tayo po ba ay naniniwala sa Trinity? Amen. Amen. Pero wala po yan sa Bible. Wala kayong mababasa sa Bible na Trinity. Pero ako man po, matagal na akong manggagawa ng Panginoon sa kanyang upasan. Ako po ay naniniwala sa Trinity. Napakahalaga po niyan. Tama po yan. Bagamat, tinan mo, binabatikos tayo. Maraming nagbabatikos dyan na tayo daw ay hindi biblical. Totoo nga naman, wala sa Bible. Pero, nandoon yung tatlo. Yung ating pinapaniwalaan, di ba? Nung bautismuhan si Kristo, di ba? Noong February 23, may 7 akong binautismuhan. No, kasama nga si Noemi. Okay, so, nang binautismuhan ko sila, in-example ko si Jesus. Si Jesus po ay nang bautismuhan, no? Ayaw pa ng bautismuhan ni John the Baptist. Sabi niya, wala, hindi ako karapat dapat na magkalag ng tali ng iyong sapatos. No? So, sabi ni Jesus, gawin mo yan sapagkat yan ay nasusulat. Okay. Nung binabautismuhan na, diba, si Jesus, nagsalita ang Ama. Sabi niya, ang lubos kong kinalulugdang anak. Ang lubos daw niyang kinalulugdang anak. So, nagsalita ang Ama, at yung Espiritu nag-anyong kalapati. Mababasa po natin yan sa Matthew. Nag-anyong kalapati at ang anak ay binabautismuhan. So sa madaling salita, bagamat walang Trinity sa Bible, pero nandoon yung ating pinapaniwalaan na may Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Tama, di ba? Oh. Alam niyo po ba? Sinong nakakaalam? Tatanungin ko, pakitaas ang kamay. Ilan po ba ang Katoliko? Bina-Bible study ko yan. Tinuturo ko yan. Ilan po ba ang Katoliko? Wow, si Ate Lisa nakikinig. 3 klase po ang Katoliko. Unang-una, ano ang unang-una? Wow! Mayroon ka na namang regalo sa December. Roman Catholic. Yan po ang unang-una. Nung wala pang Roman Catholic, ano naman ang religion? Sinong nakakaalam kung nagbabasa kayo ng Bible? Wala pang Roman Catholic.
Sirit, hindi ko na ituro. Tama naman, hindi ko pa na ituro. Judaismo. Yan po ang religion nila. Maging si Jesus, maging ang mga apostolis, nung wala pang Kristiyano, Judaismo po sila. So, nabago lang kaya nagkaroon ng reform, dahil sabi nga, si Jesus, binabato po si Jesus ng mga Israelita. Gustong patayin kasi binabago mo ang batas. Wala pong binago ang batas ng Diyos. Kaya nga sabi niya, bautismuhan siya dahil yun ang karapat dapat. So gusto ko lang ipakita na nang lumabas na itong Roman Catholic, yan talaga unang-una. No? Actually, ako, Roman Catholic din ako eh. Noong ang edad ko ay may isip na ako ng 7 taon hanggang 37 years old. 37 years old. Roman Catholic po ako. Okay. Ano yung pangalawang Katoliko? Orthodox Catholic. Bakit? Saan ang galing yan? Alam nyo, ang gawa ng dyablo, ang gawa ng kaaway, pinag-aaway-away. Katulad dito sa atin. Diba? Kung tutusin, 90 na tayo. 90 na ang mga nakikinig dito. Eh kaso yung dyablo, ang kaaway natin, dyablo, hindi yung tao. Hindi yung mga taong umalis dito, hindi natin kaaway yan. Ang gusto nga ni Lord, mahalin natin yan kasi mismo ang Diyos, sabi niya, John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sa sanlibutan, sapagkat binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Diba? Mahal ng Diyos ang tao. Kaya tayo dapat mahalin din natin sila. Pero sila, hindi ko tiniwalat para umalis ng church. Sa katungkulan lamang po, karapatan ko po yan. Kaya nandyan hanggang ngayon, ang Constitution and Bylaws, mababasa po natin, ako lang ang may karapatan magtalaga ng tao. Ako lang ang may karapatan magtiwalag ng tao. Kasi kapag ang gagawin niya, wasakin tayo. Ang sabi sa Tito, chapter 3, verse 10, ang sabi po doon, itakwil mo ang mga lumilikhang pagkakampi-kampi at pagkakabahabahagi. So, bilang leader, bilang ipinamahala sa akin ni Lord, itong church na ito, ang gagawa ng mga ganyan, sinasabi ko, walang kasalanan yung tao. Nagpagamit sila sa evil spirit. Dahil ang evil spirit, walang gagawin yan, wasakin tayo. Sirain tayo. Mababasa rin yan. Isulat nyo, Roma chapter 2, verse 8. Ang sabi doon, matinding galit ang puot ng Diyos sa mga lumilikha ng pagkakampi-kampi at pagkakabahabahagi. Biblical po lahat yan. Kaya I have the right. Mayroon po akong karapatan. Mayroon akong kapangyarihan. Pero, ito na nga, ang natitira ay talagang totoo ng nananampalataya. Tandaan nyo, dalawang klase, mababasa natin sa Matthew. Dalawang klase ang nasa loob ng church. Palagay ko ngayon, wala ng kambing. Kasi, ganito po, nasa Bible, sa loob ng church, mayroong tupa, mayroong kambing. Magkasama. Itong kambing, ano ang attitude ng kambing? Maingay, di ba? Pahingi, pahingi. Puro hingi at hindi, puro reklamo. Ang nasa loob ng church na reklamo ng reklamo, hindi yan tupa. Kambing yan. So, mas gusto ko sana ang kambing kaysa sa tupa. O kita nyo, sinisiraan ko pa kayo. Kayong lahat na nandito ngayon ang tupa. Mas gusto ko ang kambing kung tutusin. Alam niyo kung bakit? Kayo wala na problema eh. Sabi sa Mark chapter 2 verse 17, lumabas si Kristo para sa mga makasalanan, hindi para sa mga banal. Tayong lahat dito, inaangkin natin na tayong lahat ay pinapapaging banal. Banal na po tayo. So wala na tayong problema. Sigurado na sa langit. Kaya ako man, gusto ko sana yung mga kambing na pupunta rito. Bakit?
para sila ay makumbert, para maging tupa, kung makikinig. Pero kung walang gagawin sila, siraan ako ng siraan, ay hindi naman po ako papayag. Kasi ipinagkatiwala sa akin ni Jesus ang church na ito para huwag mawasak. Hindi balik umalis sila, pero hindi ko pinalaya sila dito sa church. Inalis ko lang sa katungkulan. 32 po sila. Kung isasama natin ang hapon, hanggang ngayon, na nandito tayo, marami pang absent, nasa 90 na po tayo ayon sa record. So, sinasabi ko lang sa inyo ang katotohanan. Katoliko, Roman Catholic, ako dati. Nahati dahil sa gawa ng kaaway, nagkaroon ng Orthodox Catholic. Ano naman ang isa pang Katoliko? Wala mo talaga, narigalo ka sa Pasko. Evangelical Catholic. Ano pa ang ano ba ang kaibahan ng Ebangheliko? Hindi ko rin naituro, no? Sirit na. Ganito po yun. Sa Roman Catholic kasi, wala nang problema. Ang dami na nila eh. Kita mo pag Quiapo, pag piyesta ng Quiapo, o mga ano pa, yung Santo Niño, ang dami na. Hindi na sila mag-evangelize. Kaya ang tawag sa atin, Ebangheliko. Mag-evangelize tayo kasi tayo lang na mga Kristiyano ang nag-evangelize. Ang Orthodox, wala na rin yung misyon. Yung Roman Catholic, mayroon ba kayong alam pa? May mission sila? May gagawin sila? Wala, kasi ang dami na nila. Ang dami na. Ito, tingnan nyo, kakaunti lang tayo. Di ba wala akong ibang itinuturo dito? Matthew 28, verse 19. Kaya't humayo kayo, gawin nyo alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismoan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Di ba? Yan lang ang lagi kong inuutos. Gawin nyo ito, ang sabi niya sa 9, sa 20. Gawin nyo ito, sapagkat hindi ko kayo iiwan ni pababayaan man. So kung ang mga mahal natin sa buhay, dinadala natin, nagiging makulit na ako dahil lagi ko itong isinisermon, Matthew 19. Kung dinadala nyo rito, hindi raw tayo iiwan ni pababayaan man hanggang sa kahuli-hulihang sandali, hanggang sa matapos na ang ating buhay sa edad na 101. Hindi tayo pababayaan. No? Natutuwa ako pag sinasabi kong 101, may nakapangiti. Totoo naman yan eh. Ang gusto nga ni Lord, 120. Tandaan nyo, ang gusto ni Lord, 120. Basahin nyo sa unang hari o ikalawang hari. Si King Hezekiah, Haring Ezekias, ang sabi ng Diyos, Propeta Isaias, puntahan mo si King Ezekias at sabihin mo sa kanya na ayusin niya na ang kanyang bahay dahil siya ay mamamatay na. Sino nakakaalam niya? Sino nagbabasa niya? Pakitaas ang kamay. Accepted ang asawa ko. Sabi doon, puntahan mo si King Hezekiah, sabihin mo mamamatay na siya. Nang marinig ni King Hezekiah, nang sinabihan siya ni Propeta Isaias, sabi niya, King Hezekiah, ihanda mo na ang iyong sarili. Linisin mo na ang iiwanan mong bahay dahil kukunin na kita. Mamamatay na. Nang marinig ni King Hezekiah, umiyak. Umiyak siya, lumuhod. At ang sabi niya, Lord, alalahanin mo naman ang aking mga ginawa. Yung mabubuti kong nagawa. Totoo naman po talaga. Si Haring Hezekiah ay anak ni Haring Akas. Si Haring Akas po, ayon sa kasaysayan, napakasama niyang hari. Ang simbahan nila, puno ng rebulto. Puno ng rebulto.
Kaya si King Akas, nang mamatay, hindi nakapasok doon sa mga hari. Dahil ang libingan ng mga hari ay iisa lamang po. Hindi siya doon inilibing dahil napakasama niya. Katulad dito sa Pilipinas, sino sa inyo ang nakakaalam na isang presidente na ayaw ipasok sa mga bayani? Sino? Amen. Senior, ha? Walang senior, buhay pa. Amen. Pero nakapasok na dahil kay Pangulong Duterte. Diba? Pinasok na, nandoon na. Kasi ang tingin nila noon ay napakasama nitong senior. Pero napatunayan na hindi. Bakit? Dahil kung napatunayan masama talaga, hindi naman nanalo ang junior. So, ibig sabihin na naalaala ng mga tao na marami palang nagawa ang senior. Hindi ako namumulitika. Sinasabi ko lang katulad. So, ibalik ko kay King Hezekiah. Ang sabi, mamamatay ka na. Lumumod, umiyak. So, totoo. Maraming ginawa. Alam mo yung mga rebulto sa loob ng church? Pinatanggal niya, pinabasag niya, pinatapon niya. So, naging malinis talaga. At pinagpala ang kanyang kaharian. Si King Hezekiah. Pinagpala kasi masunurin sa Diyos. Pinagpala, yumaman. No? Okay, hindi ito ang topic natin, ha? Napunta na lang yan. Okay, so, ang sabi naman ni God, propetang Isaias, bumalik ka. Paalis na eh. Bumalik ka. Sabihin mo sa kanya na dadagdagan ko pa ng 15 years ang buhay niya. O di tungtong si Hezekiah. So anong ibig kong sabihin? Bakit ko ito binabanggit? Nagkakaroon po ng anong tawag yan? Yung bargaining. Mamamatay na si King Hezekiah. Nakiusap kay Lord, alalahanin mo naman ang mga nagawa ko sa iyo. Pinagbigyan. So, di ba? Paabante yun, ha? Paabante. Dinagdagan ng 15. Pero ako, anong pakiusap ko? Kaya, parang eleksyon, dagdag bawas. Ang gusto ni Lord, 120. Ang buhay natin. Ano ang ibinabargin ko? Huwag naman po. Ayoko na yan. Amoy lupa na ako yan. Bagaan mo naman. 101. Nakikita nyo? Kaya, ang gusto kong ipakita rito, what is your belief, it will happen to you. Pero, ang unang utos, huwag niyong kalilimutan, mahalin natin ang ating sarili. Para yung edad na gusto natin na 101, ibibigay yan. Yun ang gusto ko. Hindi ito kasama sa Trinity. Na napunta lang dyan dahil malaking bagay kasi diba lagi kong sinasabi, 101 tayo. Mayroon 102. Paniwalaan po natin yan. Paniwalaan natin yan. Okay, sa Katoliko tayo. Bakit tayo evangelical Catholic? Alam niyo, through my experience, for 29 years na po akong pastor, mayroon din mga katulad natin na ebangheliko na hindi na sila nag-i-evangelize. Hindi ko napapangalanan. Bakit? Sa dami na nang napuntahan namin, ito ang witness ko, asawa ko. Wala doon evangelism sa pinanggalingan namin. Bakit? Malago na po sila. Para kasi silang Roman Catholic. Hindi na kinakailangan mag-ebanghelyo. Hinahanap na talaga siya. Yan ang yung lagi kong sinasabi. Sikat na ang pangalan ng kanilang church. Sikat na. Kaya hindi na rin sila nag-i-evangelize. Pero maganda ang turo. Sa lahat ng napuntahan kong churches, na lahat na pinanggalingan ko, yung pinanggalingan namin kahuli-hulihan, ang napakaganda ng turo. Mayroon talagang sinasabi, una, ang itinuturo nila, salvation. Katulad ng itinuturo ko, dito, una, salvation. May parangalawa sila, basic. Mayroon po silang basic. Mayroon pa silang advance. Mayroon pa silang history kung paano sila nabuo. 5 po yun.
na itinuturo. Kaya sa dami kong napasukan, sila ang pinakamaganda sa pagtuturo. So, bakit ako napunta dyan? Dahil dapat tayo mag-ibanghilyo. Kaya nga, ang tawag sa atin, Evangelical Catholic. Kaya lahat po tayo Catholic. At ang sabi sa akin ni Lord, no? Ang sabi sa akin ni Lord, kasi meron tayong mga wisdom na galing sa Diyos. Una, bago yung naisip ko, babaguhin ko muna. Yung una, tanungin ko kayo, taas niyo lang ang kamay. Naniniwala ba kayo? Hindi kasali ang asawa ko kasi alam niya na eh. Naniniwala ba kayo na mayroong perfect church? Pakita sa kamay, yung naniniwala. Sabi ko na, walang maniniwala eh. Dati ganyan din ako eh. Dati ganyan din ako. Diba, kasabihan, there is no perfect church. There is no perfect human. Kahit tao, diba? Walang perfecto. Naniniwala ba kayo? Sa tao na lang muna. Naniniwala ba kayo na kayo ay perfecto? Pakitaas ang kamay. Hindi rin. Okay. Kaya, mababago ang inyong paniniwala. Ito ang sabi sa akin ni Lord. Kaya yan ang kagandahan na magbasa tayo ng magbasa ng Bible. Kung hindi na tayo makabasa, nakikinig ako. Nag-hearing po ako kasi may mga audio, Bible na. Nilalagay ko sa tainga ko kasi ang asawa ko ayaw ko magising tulog yun. Tuwing alas 3 hanggang alas 5 ng umaga, 2 hours, nag-uusap kami ni Lord sa pagbabasa. Di ba? Paano mo makakausap? Makakagala lang tinuturo ng asawa ko. Paano nyo makakausap ang Diyos? Sa papaanong paraan? Ha? Pagbabasa ng Bible. So, ang sabi sa akin, Pastor, totoo ba na walang perfect church? Eh sabi ko, yun po ang katotohanan. Yun ang naririnig ko, yun ang sabi-sabi. Diba? Sabi-sabi. Eh sabi sa akin ni Lord, mali ka, Pastor San Miguel. Diba? Bakit po mali ako? Eh yan na, halos lahat na dito sa buong Pilipinas eh. There is no perfect church. Sabi sa akin ni Lord, bakit? Ano ba tingin mo sa akin? Sabi niya, hindi ba ako perfecto? Oo nga po. Kayo lang ang hindi nagkasala. So you are perfect. O, perfecto ang Diyos. Ngayon, yung church na ipinagkatiwala ko sa iyo, iyang si Jesus ang daan, pangalan ko pa man din ang ginamit mo. Sabi niya, hindi ba yan perfecto? Diba? Dahil perfecto si God, pag-aari niya to, hindi ko ito, ulitin ko to, hindi ko to pag-aari. Ako lang ay namamahala. Ako ang pastol para sa mga tupa. O ang ibig mong sabihin, yung church na ipinagkatiwala ko sa iyo ay hindi perfect. Ano kayo? Ano may isip nyo? Hindi nga ba? Ano? Nabago na. Amen! Kasi, ang nagmamayari ng si Jesus, ang daan, siya mismo, pangalan niya mismo, ay perfecto at ito ay hindi akin. Diba? Lagi kong sinasabi sa inyo noon pa, hindi ito akin. Kay Lord ito. Kung kay Lord ito dahil God is perfect, Jesus is perfect, ang church niya dito lang sa Tabong 18440, Tabong 2, Kawit, Cavite, ang na-invite pawit ko niya. Kaya ngayon, nahuli ko kayo na hindi kayo nakikinig sa broadcasting ng Media House Express. Kaya, ngayon lang kayo nakaalam na ito ay perfect dahil ang nagmamay-ari ay perfect. Pero sa buong mundo, na i-broadcast ko na po. Sinabi ko na yan, manood kayo uli. Nung nag-iisa akong nagsasalita, sinabi ko yan, na ang church dito lang sa Tabon 184 ang nag-claim. Tayo lang ang naniniwala na ito ay perfect. O mayroon na naman kayong perfect na nakalimutan. Sagot kanina, may perfecto bang tao? Sabi nyo lahat, wala. Mali na naman. O, isa pang tanong para maunawaan ninyo. May tao bang banal?
Yun. Walang taong banal, pero tayo ay pinapapaging banal. Kaya ang kininyo na, pati ako, tayo ay mga banal. Yung mga sumampalataya kay Jesucristo, di ba? Babasahin ko sa 2 Corinthians 5:21. Si Jesucristo ay walang kasalanan, subalit dahil sa inyo at sa akin, siya'y ibunilang ng makasalanan upang tayo ay mapapaging righteous. Righteous, matuwid, banal. Pag sinabing righteous, walang kasalanan, banal. At yung pagka-perfecto natin, lahat tayo rito, perfecto. Dito ako magtatapos. Pwede pa, may oras pa. Ang sabi sa akin ni Lord, diba? Nagtanong ako sa inyo kanina, meron bang taong perfecto? Sagot nyo lang, wala. Amen, totoo naman. Pero ganito ang sabi sa akin ni Lord. Makinig ha, ang sabi sa akin ni Lord, basahin mo ang Hebreo 12:2 sa mga membro nyo. Sige nga, pakitasin nga ang kamay na nakakakamemorya. Hebreo chapter 12 verse 2. Dati mayroon, ngayon kinalimutan na, kaya dapat talaga laging ipaalaala. Ito, tingnan nyo. Ang kasabihan sa Hebreo 12:2, ang nasusulat, fixing your eyes on Jesus, the author and perfecter of faith. Tagalogin ko na lang. Ang sabi, ituon natin ang ating paningin kay Jesucristo na siyang pinanggalingan ng ating pananampalataya at nagpapaksakdal. So, di ba lagi kong sinasabi, pag nandito tayo sa loob ng church, huwag mong titingnan ang katabi mo sa kaliwa at sa kanan. Kasi baka may utang ka na hindi ka nakakabayad. Mag-aaway kayo dito mismo sa loob ng church. Magagalit ka siyempre. Kaya nga, ang sabi, pag nasa loob ng church, ang titingnan lang natin si Jesus. Huwag ang katabi. Kasi matitisod tayo eh. So kung lahat kayo na nakaupo dyan, si Jesus lang ang tinitingnan at hindi pastor. Kasi minsan, no, sa dami ng mga pastor, ang tao nagiging pastor-centered. Pag tumingin ka sa kapatid mo, member-centered ka, matitisod ka. Pag tumingin ka na, gusto ko si Pastor Dan, magaling magsalita, makikita dyan ang mga gusto niya. Ay, mas magaling si Pastor Dan. Yung iba naman, gusto ko si Pastor San Miguel kasi Tagalog na Tagalog yan, hindi yan nag-English. So, ano tawag doon? Pastor-centered, hindi Christ-centered. Kaya, para maging perfecto tayo, pag nandiyan ka nakaupo, huwag mong tingnan katabi mo. Chismoso yan. Chismoso to nandito. Diba? Huwag mong titingnan. Pag tingnan mo yan, hindi ka na Christ-centered. Kaya sabi sa akin ni Lord, iyan ang ipapulpo sa kanila. Kasi, unang-una, pag nasa loob kayo ng church, wala kang kaaway dahil hindi mo nakikita yung kagalit mo. O pangalawa, di ba? Dapat nagkakaisa tayo. May unity. Dapat tayo nagkakaisa. Pero kung hindi mo titingnan si Jesus na nandito ba, magkakaisa ba tayo? Hindi. Kasi nakikita mo, katabi mo eh. Matagal na akong galit yan eh. Totoo. Ayaw ko dyan eh. Kaya, para naiwasan, ano ang gagawin? Pakisabi? Christ-centered. Siya lang ang tingnan natin. So, kung ganyan lahat ng churches, hindi lang dito, kaya iyan po, binodcast ko na rin yan. Marami na rin nakarinig niya mga pastor. Binati na ako kagabi. Sabi niya, ganda pastor ng paliwanag mo. Kasi yan ang ipinaliwanag ko. Kaya ngayon, ang kaisipan nila, naniniwala na sila na may perfect church. Ngayon, ang sabi ko pa na doon sa broadcasting, pag ang church nila hindi perfect, ang nagmamayari niya, hindi si Kristo, tao, yung nagtayo. Tulad ko, kung aangkinin ko, ako ang nagtayo nito, di tao lang ako. Hindi nga kayo perfect. Hindi nga perfect ang church natin. Di ba? Nakuha niyo bang ibig ko sabihin? Kasi ako nagtayo eh.
Pero noon pa, matagal ko nang sinasabi, sa pasimula pa lang namin, sa taas pa kami, hindi akin to. Gusto ko lang, magtulong-tulong tayo. At ano pang sinabi ko? Di ba sinabi ko kanina, yung kambing, mas gusto ko yun, para maging trupa. Pero, di ba, kambing may sungay, pero pag ako mismo sinusuwag, puputulin ko ang sungay. Putulin ko ang sungay para hindi ako masuwag. Kaya lang, pag putol ang sungay, aalis na. Hindi na babalik. Hindi ako nagtatagpo. Basahin niyo sa 1 John chapter 2, 19. Ang sabi po sa 1 John chapter 2, 19, ang mga umaalis sa inyo ay talagang hindi inyo. Dahil kung sila ay kasamahan mo, hindi ka niyang iiwan. Hindi yan aalis. Nakukuha ba? Basahin niyo 1 John chapter 2, verse 19. Kung talagang sa inyo yan, hindi ka iiwan. Hindi yan aalis. Dahil lang nagalit sa pastor, dahil masyado ang pastor na disiplinador, nagdidisiplina, karapatan ko po yun, di ba? Papaalala ko ulit. Bakit kami may tungkod? May kalawit? Ano ang ginagawa? Kapag ang tupa ay makulit, pinipitik po yan, pinapalo. At ang tupa naliligaw na kung saan-saan na pupunta at mahuhulog na sa bangin, ano ang ginagawa ng pastor? Kakalawitin po yan. Sa tupa lamang po yan. Pag ang kambing ang lumayas, hindi po habol. Hindi naman sila tupay. Kasi sabi sa, mababasa natin sa John chapter 10, verse 29. Ang sabi po doon ni Jesus. No? John chapter 10, verse 29. Ang sabi ni Jesus, biglang inagaw ng kaaway. Sabi ni Jesus, ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay iingatan ko na huwag mawala kahit isa. Di ba? Pero ako, bakit ko pinapayagan? Hindi naman sila ibinigay sa akin. Hindi sila tupang. Kambing sila. Kaya nang lumayas sila, hindi ko hahanapin. Di ba mayroong kasabihan na 100 tupa, yung isa naligaw kung saan-saan pumunta kasi masarap ang buhay sa labas, lalo na kung may kayamanan, naligaw. Pero ano ang sabi ng Panginoon, ng pastol? Iniwan niya ang 99. Iniwan niya ang 99 dahil huli na yan, badal na yan. Yung isa mapapahamak, hinanap niya. Nang matagpuan niya, ano ang sabi sa banal na kasulatan? Kalong-kalong ko yung tupa at ibinantok pa sa buong paligid community, sa mga kapitbahay. Natagpuan ko na po ang aking tupang naliligaw nung nagpakasama-sama. Bakit hinanap? Tupa. Pero wala akong mabasa sa Bible, hinanap yung kambing. Ibalik ang kambing. Bakit? Isasakit ang ulo ko dyan eh. Ba't ko pahirapan ang sarili ko? Hindi ko aabutin ang 101. Totoo yan. Kung puro pasaway ang nandito, kung ano ba ang meaning ng pasaway? Pass away. Mamamatay ka agad ako. Pass away. Kasi dahil sa mga pasaway, no? Kagabigan, mayroon kaming aralan, mga pastor. Sabi niya, ang complain nila, ay bakit po sa amin napakahirap? Ang daming pasaway. Sabi ng mga pastor, 4-5 kami, pasaway daw. Tinanong ako, ano naman ang masasabi mo, pastor? Ang sagot ko, ganito po. Natural po yan. Natural may pasaway, dahil may kambing, may tupa. Natural po yan. Pero ako, gusto kong umaba ang buhay ko. Hindi ko pinapansin yan. Okay, so, ganito ang gagawin nyo. May trabaho ang Diyos. May trabaho ako. Yun ang sinabi ko. May division of labor tayo. Ano ba ang division of labor? Ako, isi-share ko lang sa inyo ang salita ng Diyos. Pero para baguhin kayo, hindi ko kayo kayang baguhin. Mamamatay kagad ako ng maaga. Hindi ko aabutin ang 101. Kasi trabaho ng Diyos yan. Ang Diyos ang babago sa inyo.
Kaya sabi ko sa kanila kagabi, sa amin, nakikinig ang asawa ko, nasa sasakyan pa kami online. Dahil galing kami Tagaytay. Ang gagawin natin, ipanalangin natin na yung taong yan ay baguhin. Halimbawa, ang asawa mo hindi nababago. Laging ganun pa rin, laging ganun. O, di ba? Ang ganda na yung naalaala ko si Ate Ann. Kayo wala kayong ginawa dyan, uminom ng uminom. Di nyo ba alam, magkakasakit kayo sa atay. At pagkatapos, may sakit ka na sa atay, patay. Mga joke-joke. No, ako, hindi ko trabaho na baguhin kayo. Kaya ako, sitting pretty. Diba? Hahaba ang buhay ko. Wala akong problema. Nakukuha nyo ba? Ganun din ang gawin natin. Dahil lahat ng believers, mayroon pa, ayun, dadagdag ko doon. Lahat ng believers, pakitaas nga ang kamay kung sino ang believers dito. Pakitaas nga ang kamay yung nananampalataya kay Hesus Kristo. Amen. Ang hindi ninyo alam, hindi ninyo ina-apply. Authority to all believers. Anong ibig sabihin ng authority to all believers? Lahat po ng mananampalataya, yung nagtaas ng kamay, mayroon na po kayong kapangyarihan. Diba? Isa pa lang dito ang nakikita ko, wag naman sanang lumaki ang ulo. Ginagamit niya na ang kapangyarihan. Lahat, huwag kayong umasa na ang pastor lang may kapangyarihan. Mali po yan. Mali na ang pastor lang. Lahat ng mananampalataya kasama ang inyong lingkod. Mayroon tayong kapangyarihan. Saan mababasa yan? Pakitaas ang kamay, yung nakakaalam. Saan mababasa na mayroon kang kapangyarihan? Lagi kong itinuturo sa inyo yan. Wow! Kita mo? Siya ang sumagot. Siya rin yung kinutukoy ko. Na ina-apply niya na mayroon siyang kapangyarihan. Lahat tayo. Pwede tayong magpagaling ng mga may sakit. Huwag niyong asahan ang pastor lang. Bagamat, sinasabi sa James chapter 5, verse 16, ang sinasabi doon, ang mga pastor ay matuwid. At lahat ng matuwid, kapag ipinalalangin ang may karamdaman, epektibo, powerful. Ang sabi sa English, all righteous. No? Tulungan mo ako. All righteous has a power. Mayroong kapangyarihan na magpagaling. Powerful. Yun ang nakalagay po sa English sa Bible. Anong sinabi ko? James 5:16 or 17 andyan. Hindi, 17 si Elijah. May kapangyarihan po tayo. Kaya lahat ng patungan ko at patungan ninyo, makikinig ang Diyos kasi lahat tayo righteous. Diba? Sinabi nyo kanina, inamin nyo, righteous tayo lahat. Dahil sumampalataya tayo. So lahat ng ipag-pray ng righteous ay epektibo, powerful. Yan ang nakalagay sa English. Powerful and effective. So, ano pa? Makapangyarihan tayo. Diba? Ang sabi doon, Acts 1:8, pag magkakaroon ka ng kapangyarihan, pagbaba sa iyo ng banal na espiritu, at magiging saksi ka sa Jerusalem, buong Judea, Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. Di ba sabi ko, kasama yan sa 10 verses to memorize and to apply. Nabanggit ko na rin po yan, itinuro ko na rin sa broadcasting sa Media House Express. Tinuro ko na rin po yan. O mayroon pa tayong 5 minutes kasi natatapos ako quarter kung hindi sira ang aking cellphone. Ay, relo. Tama ba? 5 minutes pa to quarter. Okay, so, napakahalaga po. Powerful. So, nalaman nyo na tatlong klase ang Katoliko, Roman Catholic, Evangelical Catholic, at Orthodox Catholic. At ang Ebangheliko, kanino nagmula? Nakitaas ang kamay, sino nang nakakaalam? Sino ang pioneering ng Evangelical Catholic? Wow! Sino yung nagsalitang yun?
may regalo ka talaga sa Pasko. Sayang nga lang eh. Alam mo yun, sagot na sagot yan. Niregaluhan ko cellphone. Niregaluhan ko bago. Kaya lang, chinarge agad na na-overcharge, nasunog. Wala na pag-asa kasi mumurahin lang naman yung binili ko. Dahil yun lang naman ang kaya ko, nasa 2002. Pinaayos ko, nagkaroon ng signal 2005 lahat ang ginastos. Kaya lang, wala tayong magagawa, nasunog. Yun yan naman sinasadya. Okay, ganun talaga ang China cellphone. Mga mumurahin, kaya huwag kayong bibili ng mura. Bumili kayo yung tulad ng nireregalo sa atin ang anak ko, 7,000, 9,000, yan ang okay na rin. Hanggang ngayon, buhay pa. Opo. Okay. So, hindi na ko na pakakatagalin, no? Dahil aawit pa po ako. Wala tayong magagawa dahil si Ate Pet daw ay hindi pa kondisyon ang kanyang isipon niya sa upo. Kaya ako na muna. Pero tatawagin ko ang ating presider. Tinatawagan ko na po si Ate Lenny. Dito na, sabi na. Sa amin, at alam ko po tayo ay malaki ang naitutulong sa atin ito. Sabi nga po ng ating pastor, tayo po ay mag-memorize. Bubasa ng Biblia. Pero ako rin naman po hindi masyadong makapag-memorize. Kaya puri din ang Panginoon sa kanyang mga salita. At ngayon nga po ay tatawagin ko na po ang aawit ng ating walang iba kundi si pastor po ang pupunta rito. Bago ang opening. Tapos opening. Kanta mo na. Sabay. Sige po, tatawagin ko na po yung maghahawak ng basket. Pwede ka ba, Merlin? Hawakan ng basket para po magkaloob. Sadyang kay natin Panginoon tatapat sa habang panahon maging sa kabila ng ating pagkukulan biyaya niya'y patuloy na lang katulad ng pagsinag ng umaga patuloy siyang nagbibigay kaya sa puso ko't damdamin at ang kanya'y aking pupurihin dakila ka o Diyos tapat ka ng tunay magmula pa sa ugat ng aming langit mundo'y matunaw man maasahan kang lagi maging hanggang wakas nitong buhay kaya o Diyos ika'y aking pupurihin sa buong mundo'y aking aawitin dakila ang iyong katapatan pag-ibig mo'y walang hanggan dakila ka o Diyos tapat ka ng tunay magmula pa sa ugat na aming langit mundo'y magunaw man maaasam kang lagi maging hanggang wakas nitong buhay
Pag-asa kong kailan ay hinahon. Pag-ibig ko'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka. Dakila ka. Tunay kang dakila ka ba ito? Mag-pray sa that offering. Ako na rin po. Ang sabi po ng Panginoon, sa Kawikaan 3:9-10, pangamalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong pinakamailang na ani. Then, sa gayon, kamali ko ay lagi ng sisiblang. Sa gayon, kamali ko ay lagi ng aapaw. Siblang yung pinagay na hindi na matutuyuan. Ito ang pagkakataon natin upang maparangalan ang ating Diyos. Mapasalamatan siya sa lahat ng kabutihan at pagpapala na binigay niya sa atin. Anumang kalakasan mayroon ka, hindi ito dahil sa iyong kakayahan, kundi sa Panginoon. Kaya ibigay po natin ang karapat-dapat sa Diyos. Amen. Yun nga po, tinatawagan ko na po ang announcement sa pamamagitan ni Pastor o ang paalala at aksyonan. Salamat po, Ate Lenny. Morning po. Ano ang sabi ng kawikaan? Hindi daw matutuyuan ang kamali at hindi matutuyuan ang ano yun, te? Hindi matutuyuan ang lalagyanan ng inumin. Punto dito ang gustong laging umaapaw ang kamali. Ikaw lang? Punto dito ang gustong aapaw. Ikaw lang? Aba, ayaw nila nang umaapaw, bumabalong ang biyaya ng Panginoon. Ano ang sabi? Magbigay. Na? Magbigay ng para sa Panginoon. No? So tayo, tinuturuan tayo na sa araw ng Lunes pa lang, ibukod na natin magsubi na. Sabi nga tularan natin ang mga langgam. Na? Huwag nating isipin yung para sa atin lang. Dahil alam ng Panginoon ang ating pangangailangan. Katulad ng ating kinanta kanina, sabi ng ating awitin, break every chain. Ibig sabihin, ang kahirapan ay ano sa Tagalog yan? Sumpa. No? Tandaan natin mga kapatid, hindi gusto ng Diyos na ang kanyang mga anak ay mahirap sapagkat ang kahirapan ay sumpa. Na? Ang gusto ng Panginoon ay maginhawa tayo. Bakit? Sapagkat ang Diyos natin ay ano ang Diyos natin? Mayaman. Napakayaman siya ang nagmamayari nito. Halimbawa, ikaw, Ate Ana, mayaman ka. Ang anak mo nagdurusa. Gusto mo ba yun? Ganoon din ang Diyos. Ayaw niya nakikita ang kanyang mga anak na nagdurusa. Anong sikreto? Give. You give for the Lord. Lagi kong ini-example yun si Mr. Colgate. Nag-umpisa siya sa konti, dinoble, tinriple, hanggang sa paglago ng kanyang negosyo, 90% sa church, 10% sa kanya. Anong nangyari? Hanggang ngayon, ang Colgate ay buhay. Gusto niyo bang buhay ang inyong pangalan forever? Amen.
Magbigay kayo sa Panginoon. Huwag natin kuliputan ang Panginoon. Iisipin ninyo, kasi may anak ako, naranasan ko rin yan. Yung 500 pesos na siya kung kahuli-huli ang pera, pinagkaloob ko sa Panginoon. Sabi ko nga, Lord, this is my last money. Pag-aralin mo ang mga anak ko. Totoo. Dahil doon sa 500 na bukal sa aking kalooban na ipinagkaloob ko, nagkaroon ng twist ang buhay namin. Mula sa, sino dito ang nagbabasketball? Si Kuya Tom. Ano yung degree? From 90, naging 180 degrees. Pinako ng Diyos. Gusto niyo subukan? Subukan niyo ang Diyos. Kung hindi, babaguhin niya ang buhay ninyo. Ang sikreto, bigay para sa Panginoon, and you will have everything. Sabi doon, break every chain. Ang chain ng kahirapan, wawasakin ng Panginoon yan kung tayo ay nagtatapat sa Kanya. Ano pa? Sabi niya, is there any mountain that I cannot move? Meron ba daw bundok na hindi kayang sabihin ng Diyos na lumipat ka sa kabila? Wala. Sabi niya, is there anything too hard for me? Meron ba daw bagay na mahirap para sa Diyos? Meron ba, mga kapatid? Wala. Because with God, everything is... Saan ang sumagot? With God, everything is... possible. Hindi impossible. Posible. Para kapag nasa atin ang Diyos, ang lahat ng bagay ay nagiging posible. No? So, tandaan natin yan. With God, everything is possible. Without God, everything is impossible. Ganyan lang ang logic. Sino dito ang magaling sa logic? No? With God, everything is possible. Without God, everything is impossible. No? So, tandaan natin yan, mga kapatid. Simple lang na mga aralin, pero merong impact sa ating buhay. Ganoon din sa buhay spiritual natin. Lagi kong sinasama sa ating panalanginan na magkaroon tayo ng pagbalikwas. Kasi sabi nung kanta natin, breakthrough. Break, ibig sabihin, masakin at lampasan. Sabi nga ni Pastor Dan noong nakaraang linggo, ano yung kanyang topic? Forward march. Ibig sabihin, winasak na ng Diyos ang anumang kalagayan na mahirap na nandoon tayo at sabi nga, break, sirain, through. Ibig sabihin, nalampasan. Gusto niyo malampasan ang ating kalagayan ngayon? Amen. Kaya dapat manalig tayo sa Panginoon. Dapat magbigay tayo sa Panginoon. Dapat magbasa tayo ng Bible. Dapat manalangin tayo sa Panginoon. Dapat umattend tayo ng ganitong mga gawain, Bible study at kung ano pang mga biblical na gawain. Dapat, tandaan ninyo, magbasa kayo ng Bible. Si Ana noon, nung bago-bago pala, pag pinapabasa ko, sabi niya, malabo ang mata ko. Sa katagalan niyang, ilang taon ka inaaralan? 2 years. Sa loob ng 2 years, nagliwanag ang mata niya. Sino dito malalabo ang mata at hindi makabasa? Subukan niyo magbasa pag hindi nagliwanag yung mga mata ninyo. Di ba? Tama naman. Noon, pag pinapabasa ko malabo ang mata. After 2 years, kayo, mga malalabo ang mata, hindi naabutin ang 2 years. Magbasa lang kayo. Sabihin niyo, sinungaling ako, hindi. Ang Diyos ang may sabi niya, read your Bible, pray every day, and you grow. Walang malabo pag ang Panginoon ang kikilos sa ating buhay. Para rin ako si Pastor, nagtagang ko lang yung Pastor, overtime tayo. Para sa ating mga pagbabalita, patuloy din yung ating gawain at ang inyong, yung mga nabautismo ng inyong certificate, siguro mga next week na yung ibigay sa inyo. No? So, certificate of baptism ninyo ay mga next week. Ginagawa pa lang ng ating, ng aking ako. Busy lang kasi sa school. So, every Tuesday, meron din tayong gawain. Kung gusto ninyong lumawak pa ang inyong pagkaunawa sa Panginoon, ay umattend kayo. Ngayon, ang ating laptop daw ay
Bagay, hindi naman to sa church talaga, pero kusang loob namin pinagamit ito hanggang sa nasira na. No? Baka gusto niyo namang isama sa panalangin ninyo na magkaroon tayo, makaipon tayo ng 60,000 or merong magkaloob malay ninyo. No? Kasi nga, sabi ko, with God, everything is possible. So, doon tayo sa posible. Huwag tayo sa imposible. Ngayon, gusto niyo mabago ang inyong buhay? Ano ang dapat natin gawin? Manalig tayo na babaguhin tayo ng Diyos. Hindi ang pastor ang magbabago sa bawat isa sa atin. Hindi rin tayo ang magbabago sa ating sarili. Diyos ang magbabago sa atin. So, sa lahat po ng mga may sakit, atin pong patuloy na ipanalangin na sila man ay makaranas ng kagalingan na nagmumula sa Panginoon. At sabi nga ni Pastor, magpa-doktor kasabay ng panalangin. Sa iba pang mga church concern, tinatawagan ko na si Pastor para sa panalangin at paspas. Maraming salamat, Ate Lily. Tayo po ay inaanyayahang tumayo para sa panalangin. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat at muli ay pinito mo kami sa dakong ito upang kami po ay sama-samang magpuri, magpasalamat at sambahin ka po namin sa Espiritu at katotohanan. Lord, maraming salamat din sa mga pagpapalang patuloy po ninyong pinadadaloy sa bawat isa sa amin. At kung mayroon pa po kami mga kapatid na walang hanap buhay, nananalig ako na kayo po ang Jehovah Jireh. Nawa, Lord, ay bigyan po ninyo. At dinadalangin ko rin po ang mga kapatiran na mayroon pong karamdaman, katulad ng aking may bahay. Ayaw ko kung mayroon pa si Ate Arlene, si Ate Beth, si Ate Mel. Nananalig po ako sa inyo. Maging si Ate Lenny po, ang request niya noong Friday ay nawa, Lord, ay 100% na po, napagalingin po ninyo. Ako po, ang sinasabi nyo nga sa James chapter 5 verse 16, the prayers of the righteous is powerful and effective. Yan po ang sinasabi mo sa James 5. Kaya dahil ako po ay pinapapagling righteous ninyo, matuwid, kaya ang aking panalangin, nananalig ako, Lord, nawa, Lord, ay tugunin ninyo. Kaya ngayon pa lamang, Lord, nagpapasalamat na po. Maraming salamat, Lord. Kasama po ang aking baybahay na inyo pong pagalingin, pati yung sakit sa tuhod niya, yung namamaga minsan ang kanyang pa, nawa, Lord, ay kumawa kayo ng himala. At patuloy po akong lumalapit sa inyo, Lord, na nananalig ako na kayo po ang dakilang misyonero dito po sa Tabon 1, Tabon 2, Tabon 3. Nawa, Lord, ipadala po ninyo sa church na ito ang mga tupang nangaliligaw. Alam ko, Lord, na meron na ibinigay mo sa akin na another broadcasting na papawid ko na po. Maraming taga-Cavite na nakakarinig, taga-Kawit. Kaya ako'y naniniwala balang araw, ipapadala po ninyo sila upang kami rito ay sama-samang nagpupuri, nagpapasalamat at sinasamba ko po. Ito po ang indalangin ay binibigay ko po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus at higit sa lahat po, hinihingi ko rin po ang iyong basbas sa umagang ito, ang masaganang awa ng Diyos Ama at ang walang sawang pag-ibig ng Diyos Anak at ang kaaliwan ng Diwang Banal ang sumaamin nawa mula ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen at amen. Magandang umaga po sa ating lahat.